Hello mga boss. Gagawin natin ngayon, ayan, bale meron akong isang digital microwave oven dito kung titignan nyo. So ang issue nito, bale ayaw mag-start. So yun bale ang problema nitong microwave oven. Ngayon kung titignan nyo, bale naayos ko na to. So bubuin ko na lang. So naisipan kong i-share sa inyo to sa mga baguhan dyan na wala pang idea pagdating dito sa mga microwave oven na ganitong problema. Ngayon mga boss, kung titignan nyo, itong pads or control nitong microwave oven, ayan, bale meron na akong nilagay na dalawang touch switch. Ayan, bale binutas ko yan, tapos pinasok ko lang yung dalawang touch switch na yan. Bale yung dalawang touch switch na yan, yan na yung magiging pinaka-start nitong microwave oven at cancel. Bale ito yung start, ito naman yung cancel or clear. So yan na bale yung pinaka magiging start at clear. Ngayon mga boss, pagdating naman dito sa control board, ayan, kung titignan nyo, bale meron akong tinap na wire. Bale tatlong wire yan, dalawang kulay black at isang red. Bale yung wire na yan, yan yung itatap natin dito sa mga touch switch na yan na nilagay natin dito sa control. Ngayon mga boss, tatanggalin ko lang itong mga touch switch, ayan, para may pakita ko sa inyo yung pads. Bale ito yung mga touch switch. So itong pads na yan, bale dalawa yan. Kung atin natin yan, ayan. So, ito yung start. Ito naman yung sa cancel. Ayan. Kung papansinin nyo mga boss, bale, dalawa yan. So, ayan mga boss, bago tayo mag-trace dito sa pads na yan. So, ipapakita ko lang yung una kong ginawa dito. So, sinubukan ko kasing i-repair to. Ayan. Bale, nagtap ako ng jumper. So, pag-try ko, after kong mailagay yung jumper na yan. So, pag-try ko dito sa kanyang start at stop. So, ganun pa rin. May time na po pwede, may time naman na hindi. So, kaya naisipan ko nang i-convert to sa touch switch para sure ball na lang. Ayan. So, ito kasi mga boss, hindi natin pwedeng hinangin yan or isolder. So, masusunog lang yung pads na yan. Plastic lang kasi yan mga boss at carbon. Bale, yung jumper wire na nilagay ko dyan, bale, hindi ko naman sinolder yan. Bale, pinatong ko lang tapos nilagyan ko ng scotch tape para yun na nga, mag-contact lang. Pero pag try ko, yun, may time lang po pwede, may time naman na hindi. So, hindi tayo sure sa ganun na pag-repair ngayon. Kaya naisipan ko nang i-convert. Ngayon mga boss, bale, ititrace na natin to para, yun na nga, may pakita ko sa inyo kung paano natin nakuha tong kanyang start at para sa kanyang stop. So, titignan nyo, bale, yan dalawa na yan lang yung convert natin, yung kanyang start at stop. Ngayon, i-trace natin yan. So, unahin natin tong start. Papansinin nyo, i-trace natin. Ayan, pumunta dyan. So, pagdating dito, ayan. So, papansinin nyo, yan bale yung jumper na ginawa ko nung una. So, i-trace lang natin yung circuit dito sa kanyang start. Ayan. So, after dito, ayan, tumiretso dyan. Ngayon, pagdating dito mga boss, ayan, kung bibilangin natin, bale pang 4, ayan. So, simula sa itaas, magbilang tayo ng 1 to 4, yan bale yung kanyang circuit para sa kanyang start. Sa mga baguhan dyan, sana nasundan nyo mga boss. Ngayon, ulitin ko, bale ito yung kanyang start. So, i-trace lang natin yung circuit na yan. Ayan, tumawid dyan. So, dumiretso lang. Ayan. So, pang number 4, kung magbibilang tayo simula sa itaas, so, number 4. Ngayon, kung titignan naman natin dito sa board, bale ito yung kanyang board. So, papansinin nyo mga boss, meron tong, ayan, bale dito nakalagay ang pads na yan. Ngayon, kung bibilang tayo, so, kung natatandaan nyo mo boss, pang number 4, 1, 2, 3, 4. So, dito sa 4 na yan, bale, nagtap ako ng wire. Ayan mo boss, bale, dyan kasi nakalagay yan, yung pads na yan. So, simula dito sa itaas, magbilang tayo ng 1 to 4. Ayan. So, dito sa number 4 pin na yan, so, nagtap ako ng wire, bale, ito yan. Yung kulay black na wire. Ayan mga boss. Kung titignan nyo mabuti, ayan, pang number 4 na pin.
So, doon tayo nag-tap ng wire. Ngayon mga boss, balik tayo dito sa pads. Ngayon, after natin matrace yung kanyang circuit para sa kanyang start, ngayon naman sunod to naman para sa stop or clear. So, itong start tapos na natin matrace yan. Ngayon, ititrace naman natin yung sa kanyang stop. Titignan natin yung kanyang circuit. Bale, dalawa. Meron pa itaas, meron naman pa ibaba. So, yung circuit na yan mga boss, pumunta lang din yan dito. So, dito rin kalalabasan yan. Ngayon, i-trace natin. Ayan, unahin natin yung sa ibaba. Papansinin nyo, tignan nyo mabuti. Ayan. So, dumiretso lang dito. Ayan mga boss, ulitin ko. So, pagkatapos dito mga boss, ayan, hawakan ko lang mabuti. So, dumiretso lang. Ayan, dire-diretso lang. Ayan, so dito siya mga boss pang pin number 8. So sa pangwalo mga boss, simula sa itaas, kung magbibilang tayo, 1 to, ayan, 1 to 8. Yan naman yung kanyang circuit para sa kanyang stop. Para sa kanyang pads. Ayan. Ngayon, kung iti-trace naman natin dito sa itaas, so dalawa kasi yung kanyang circuit, yung isa pumunta dito sa itaas, ayan. So kung iti-trace naman natin yan, so dito naman mga boss, kung mag-trace tayo dito sa itaas, bale, ayan, sa pin number 1. So kung napansin nyo mga boss, dalawa yung circuit nitong kanyang stop, isa sa ibaba, isa sa itaas. Kung sa ibaba tayo mag-trace sa pin number 8. Ngayon, kung sa itaas naman, sa pin number 1. So, nakita nyo mga boss, yung sa kanyang circuit para sa stop, bale dalawa, sa pin number 1 at sa pin number 8. Ngayon, ipipesto ko lang tong pads na yan para sa mga baguan. Bale, ganito kasi nakalagay yan dito sa board, ayan. So, meron tong socket, itong kanyang board. So, dyan nakasaksak yan, ayan. Ngayon, kung titignan natin mabuti, sa pin number 1, ayan, bale dito naman sa board, bale ito yung pin number 1. Ayan, papasinin nyo, ginamit natin yung pin number 1. Nagtap ako ng wire na kulay red na wire, ayan, sa pin number 1. So, yung pin number 8, hindi na natin nilagyan ng wire yan, kasi, yun na nga, nagtap na tayo ng wire sa pin number 1. So, pwede tayo magtap ng wire sa pin number 1 or sa pin number 8. Depende na lang sa inyo yan. Iisa lang naman kasi yan mga boss, yung circuit na yan, connected lang. Ngayon mga boss, after natin matrace yung kanyang para sa kanyang start at para sa stop, ayan, bale dalawa yan, red and black, ayan. So yung kulay black para sa start, yung kulay red naman para sa stop. Yan yung kanyang circuit. Ngayon, kung papansinin nyo, bale, tatlo yung wire na tinap ko dito sa board. So, yung isa dyan, yung isa pang kulay black, bale, ayan mga boss, balik muna tayo dito sa pads. Kung papansinin nyo, dalawa tong kanyang pads. Ayan. So, ito yung kanyang para sa stop at start. Ngayon, ito naman mga boss, ito naman yung magiging ground. Ayan, yung dalawa na yan, kung papansinin nyo, connected lang, yung start at para sa stop. Ayan. So, connected yan mga boss. Ngayon, ititrace natin yan. Kung ititrace natin, bale, so, pagdating dito, ayan, hanggang dyan na lang yan. Ngayon, so, dahil dyan, dito na tayo magtitrace. Ngayon, sundan lang natin yan kung saan pin. Ayan. So, pagdating dito, kung titignan yung mabuti, so, wait lang mo boss, baliktarin ko lang para hindi tayo mahirapan. Bale, ito yan, yung pinakauna. So, para sa ground naman na yan, yung pinakaunang pin, para dito sa pangalawang pads, ayan. Kung magbibilang naman tayo, simula sa itaas, pang number 9. Bale, dito sa pangalawang pads mo boss, yung para sa ground, so, sa pin number 9. Yan, dalawa na yan. So, isa lang yung circuit niyan mga boss. Bale, dito siya sa pin number 9. Ayan. Ngayon, kung titignan natin dito sa board, ayan. Sa pin number 9, bale, nagtap ako ng wire na yan na nga, yung kulay black. Yan na bale yung magiging ground.
dito sa dalawang wire na yan para sa kanyang start at para sa kanyang stop. Ngayon mga boss, dahil na-trace na natin yung dalawang pads na yan para sa start at stop. So, i-actual testing na muna natin mga boss bago natin itap yung mga wire na yan dun sa mga touch switch. So, tignan natin mga boss kung mag-start ba tong microwave once na pinagdikit natin yung mga wire na yan. So, itong single block, itatap lang natin yan sa kulay red na wire. Tignan natin kung mag-start. At itong kanyang block to block, tignan natin kung mag-stop. So, bago natin itap yung mga wire na yan dun sa mismong mga touch switch. Ayan mga boss, i-pestore lang tong microwave. Ngayon, try na muna natin na yan para lang makita nyo kung tama ba yung pag-trace ko sa kanyang circuit para sa stop at para sa kanyang start. So, papasanin nyo mga boss, nakauna tong microwave. Ayan, 0 kung titignan nyo. So, pesto ko lang, iharap ko lang mga boss para makita natin na mag-start tong microwave. Ayan mga boss, try na natin. Block to block tayo. Ayan. So, dapat pagdikit natin dito sa block to block na wire, so under ng microwave, yung kanyang timer, 30 seconds. So, every start natin dito sa microwave na to mga boss, 30 seconds yung kanyang timer. So, try natin. Ayun, kung napasin nyo mga boss, pagdikit ko sa block to block na wire, so, nag-start tong microwave, tapos yung kanyang timer, ayan, nasa 30 seconds. So, nagra-running down. So, kung gusto natin dagdagan pa ng oras, so, idikit natin ulit tong block to block na wire, ayan, plus 30 seconds every dikit natin dyan sa dalawang wire na yan. Ngayon, tong black to red naman, ayan, para sa stop. So, napansin nyo mga boss, ground to red. So, nag-stop tong microwave. Ngayon, kung gusto naman natin i-zero yan, so, idikit lang natin ulit tong ground to red. So, pansinin nyo mga boss, ayun, napansin nyo, nag-zero yung kanyang display. So, try ulit natin. Start. Ground to black. Ayan. Plus natin. So, every dinidikit natin yung dalawang black to black na wire, nagpa-plus ng 30 seconds yung kanyang timer. So, umaba yung oras nitong microwave. Ayun. So, nakita nyo mga boss, gumana. Ibig sabihin, tama yung pag-trace natin dito sa kanyang start at para sa kanyang stop na circuit. Ngayon mga boss, dahil gumana na to, so bubuin na natin yan. So, ipipix na natin yan para matry pa natin ang isa pang beses na nakalagay naman itong mga touch switch. So, buuin ko lang mga boss. Ngayon mga boss, ayan, bali tatap na natin yung mga wire. So, kung natatandaan nyo, itong dalawang wire na red and black na magkasama, yan yung kanyang circuit para sa kanyang start at stop. Ayan. So, yung kulay red na wire para sa kanyang stop, tapos yung kulay black para sa start. So, unahin natin itap, ayan, yung para sa kanyang stop, itong kulay red, ayan. So, tignan yung mabuti sa mga beginners dyan, ayan. Bale, ito yung kanyang stop. Ngayon, yung isa naman na kulay black, para naman sa kanyang start. So, medyo matagal lang dito mga boss yung pag-trace sa pads. Pero once na na-trace na natin yan, madali na lang. So, ayan, bale, tapos ko na may tap yung dalawang wire dito sa dalawang touch switch. Ayan. So, yung kulay red para sa stop, yung kulay black naman para sa start. Ngayon, yung isang wire naman na black, bale, yan yung ground. So, itatap lang natin yan dito sa touch switch. Ayan, sa ibaba. So, naka-parallel na lang yung wire na yan. So, itap ko lang. Ayan mga boss, so tapos ko nang may tap yung mga wire dito sa mga touch switch. Ayan. Ngayon, ito naman pads na yan, bale hindi na natin isasaksak pa yan dito sa circuit board.
lalagyan na lang natin ng masking tape yan. Kasi hindi na rin natin paandarin yan. Lahat na tong mga pads na yan, so hindi na andar yan. Ito na lang dalawa, yung para sa stop at para sa start. Ayan mga boss, so tapos ko na may sara tong microwave. Ngayon, try pa natin. Ayan. Kung titignan nyo, naka-on na tong microwave. Ayan, 0. Ngayon, try natin dito sa kanyang start. So, pansinin nyo mga boss, every start nito mga boss, 30 seconds. So, tignan natin. Yun mga boss, so nakita nyo, bali okay na to. So, ganun lang kadali mag-convert dito sa mga microwave oven na digital. Kung paano i-convert sa mga touch switch. So, dahil okay na to mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pag-ipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.